Dominant Protector. Credit to the author. 6,711-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bumantong hininga si Terence at inilabas ang kanyang espiritu upang hanapin ang commander ng mga Dark Beast. Dahil ligtas ang himpilan ng sekta sa bundok sa ngayon, hindi na kailangang tumulong ni Terence. Tutal, sa pagdaragdag ni Reger, ang sekta sa bundok ay wala pa ring inaalala tungkol sa proteksyon sa sarili. Ang isang eksperto sa paghahati ng dagat ay maaaring hindi gaanong kapakipakinabang sa rat tide o sa kolonya ng bubuyog, ngunit siya ay napakahalaga sa isang depensibong labanan. Hindi pa kasama rito si Reger ang kataas-taasang commander ng kampo, ang gulugad ng lahat ng miyembro ng sekta sa bundok. Senior Ghost, kung ang kampo ng sekta sa bundok ay mapasok, sa tingin mo ba ay lalaban sila hanggang kamatayan o magbubukas ng daanan para makatakas mula sa inabandonang lupain bago sila bumagsak? Biglang kumunat ang noo ni Terence nang pumasok sa isip niya ang isang nakakadurog ng pusong tanong. Walang pakialam ang mga tao sa inabandonang lupain kung makataas ang Dark Demon Beast patungo sa mistiko na dagat, at gayon din, walang pakialam ang mga tao sa mistiko na dagat kung ang inabandonang lupain ay atakihin ng Dark Demon Beast. Kung sakaling matalo ang kampo, ang malamang na senaryo ay isusuko ng sekta sa bundok ang inabandonang lupain at tatakas. Pagkatapos, mag-iisip sila ng mga paraan upang palakasin ang depensa ng hanay sa labas. Sa lohikal na pagsasalita, ang pasilyo ay maaari lamang buksan isang beses sa isang taon. Gayunpaman, pagdating sa buhay at kamatayan, sa palagay ko ang sekta sa bundok ay dapat may paraan upang mabuksan ito ng maaga. Hindi sigurado ang malamulto. Sa tingin mo rin ba? Medyo nag-alala si Terence habang tinatakpan niya ang buong lugar gamit ang kanyang spirit sense gamit ang multo. Napakalakas ng atake ng Dark Demonic Beast, pero tila hindi nito ginagamit ang buong lakas nito. Sa halip, pinapanatili nito ang pinakamataas na presyon na kayang tiisin ng Mountain Master. Senior Ghost, sa tingin mo ba ay sinusubukan ng Dark Demonic Beast na hindi ito makaya ng mga tao ng Mountain Sect sa huli, at pagkatapos ay pansamantalang buksan ang daanan? Alam ko na ang ibig mong sabihin. Huwag ka nang masyadong mag-isip ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ng mga demonyong halimaw ng kadiliman. Kahit na lumabas sila sa daanang ito, mayroon pa ring mga gwardya ng sekta ng bundok sa labas, at maaaring hindi nila makamit ang kanilang layunin. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ang commander ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman. Magaling ito sa paggamit ng virtual at totoong taktika. Magiging malaking banta ito kapag nakalusot na ito. Kung walang commander, ang mga daga at bubuyog ay parang isang tambak ng buhangin. Sa kabilang banda, sila ay magiging isang hukbo ng mga patay na madaling makakalusot sa himpapawid ng Class Island. Naiintindihan ko, pero hindi ko talaga napansin na may commander pala rito. Puno ng kawalan ng magawa ang mukha ni Terence, paano niya sila mapapatay ng walang kalaban? Mukhang oras na para subukan ang galaw na ito. Ang kakilakilabot na bagay ay sandaling nag-isip at tila nakapagdesisyon na. Aling galaw? Senior Ghost, mayroon ka pa bang mga ultimate moves na hindi mo pa nagagamit? Kumurap si Terence, nagliwanag ang mga mata. Gagamitin ba ng bagay na ito ang trump card nito? Hindi ito kakaibang kasanayan. Isa lamang itong maliit na trick na naisip ko matapos akong magkaroon ng kaunting progreso sa aking pananaliksik sa kalawakan. Hindi ko pa ito nagagamit noon dahil hindi pa ito sapat na perpekto. Sabi ng nakakatakot na nilalang na may kakaibang ngiti, hindi maitago ang pagmamalaki sa kanyang mga salita. Matagal nang pinag-aaralan ng molditang ito ang espasyo, at sa wakas ay nakagawa na ito ng kaunting progreso. Hindi nito napigil ang ipakita ito kay Terence. Tuwang-tuwa si Terence. Parang isang bagong kasanayan para kay Terence ang bagong pamamaraan ng molditang ito. Dahil sa kakayahang pang-espasyo, walang ang tataas ng malaki ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban. Pero kailangan ko munang linawin, dahil hindi pa ito kumpleto, ang pagkonsumo ng espiritual na kamalayan ay magiging medyo malaki, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang sampaang bagay ay nagpaalala at nagsimulang turuan si Terence ng hindi kumpletong kasanayan sa kanyang isipan.
Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan nang na-master ni Terence ang skill na itinuro sa kanya ng Molditang iyon. Hindi na bago kay Terence ito, isa itong pinasimpleng bersyon ng spatial scale, kaya madali itong maintindihan. Gamit ang banal na sentido upang maimpluwensyahan ang kalawakan at bumuo ng mahihinang alon ng espasyo upang mahanap ang mga nakatagong kalaban. Tunay na kahanga-hanga. Puri ni Terence. Kung siya nga iyon, hindi niya alam kung gaano katagal niya ito magagawa. Ha, lahat ng ito ay dahil sa iyong swerte kaya nagawa mong makuha ang mga alaala ng itim na kaliskis na halimaw na may hangin at pagsamahin ang mga ito sa kalahati ng watawat ng space array na nagbigay daan sa matandang lalaking ito na umunlad. Ang nakapangangilabot na bagay ay labis na natuwa at nagpakita ng isang pambihirang pahiwatig ng kahinhinan. Senior Ghost, hindi lang ito isang maliit na pag-unlad. Ito ang pinakamahalagang unang hakbang. Kung hindi ako nagkakamali, gusto mong gamitin ang iyong Divine Sense para kopyahin ang spatial scale at mag-set up ng isang sikretong spatial array. Tanong ni Terence. Nakakagulat na ideya ang paggamit ng banal na sentido para bumuo ng mga spatial scale para palitan ang mga formation flag para mag-set up ng array. Kung hindi niya alam na pinag-aaralan pala ng nilalang na iyon ang watawat ng pagbuo ng kalawakan, hindi niya sana ito naisip. Matalino. Bata, ang ganda ng mga mata mo, nakakakita ka pa nga kahit sa kabila nito. Hindi napigilan ng Molditang iyon ang mapasigaw, hindi niya akalain na mababasa ni Terence ang isip niya sa isang tingin lang. Iyan ang pangunahing layunin ng matandang ito, pero imposibleng makamit ito sa puntong ito. Natatakot akong matatagalan bago maabot ang hakbang na iyon, kaya huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Senior Ghost, dahan-dahan lang, hindi ako nagmamadali. Ngumiti si Terence at iniba ang usapan. Matapos magsama ang banal na pandaman ng dalawa, sinimulan nilang subukang lumikha ng mga di nakikitang alon sa espasyo. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay hindi matutukoy ng sinuman maliban sa kanilang sarili, at ito ay tiyak na ang pinakamahusay na paraan ng pagmamanman. Kahit ang isang maitim na mahiwagang halimaw na may malalim na pag-unawa sa kalawakan tulad ng halimaw na may itim na baluti ay maaaring hindi matukoy ang pagkakaroon ng mga alon sa espasyo. Ang paggamit ng banal na sentido ay talagang napakalaki. Senior Ghost, mas mabuting maperpekto mo ito sa lalong madaling panahon. Nakapikit si Terence, ngunit nakakunot ang kanyang mga noo. Sa isang maikling paghahanap lamang, naubos na nina Terence at ng multo ang halos ika-10 bahagi ng kanilang pinagsamang banal na sentido. Sa sobrang paggamit ng banal na sentido, 10 segundo lamang ang kaya ni Terence na panatilihin ito at pagkatapos ay maghintay para sa kamatayan. Huwag kang magsalita ng walang katuturan, mag-focus ka sa paghahanap, ang banal na pandaman ng matandang Panginoong ito ay bumababa rin sa bawat paggamit. Humagalpak ang nakakatakot na nilalang para itago ang kahihiyan sa puso nito. Ang dahilan kung bakit hindi sinabi ng Molditang iyon kay Terence ay dahil ayaw nitong ituring ni Terence ang pagmamanipula nito sa kalawakan bilang isang bagay na walang gaanong halaga. Mabuti na lang at sinuwerte silang dalawa sa pagkakataong ito. Hindi sila nagtagal at natagpuan ang bakas ng abnormalidad. Doon. Maghanda kayo sa isang palihim na pag-atake. Nanginginig ang espiritu ng multo. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Inisip ng kabilang panig na ang kanyang kinaroroonan ay lubhang lihim, kaya medyo maluwag ang kanyang depensa. Hanggat sapat ang lakas ng mga palihim na atake ni Terence, malaki ang posibilidad na mapinsala ng husto ang kalaban. Naiintindihan ko. Panoorin mo ang pagtatanghal ko. Napangiti si Terence nang mabilis siyang bumuo ng isang super alchemy firebomb sa kanyang mga palad. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, tinipon ni Terence ang mga super alchemy bomb sa kanyang mga kamay hanggang sa limitasyon ng kanyang kontrol bago naging isang arco ng kidlat at pinasabog ang mga ito. 6,712. Kinontrol ni Terence ang marahas na pagsabog sa napakaliit na bahagi, itinuon ang lakas para magbanggaan, na siyang nagpapalakas dito. Nagsimula ring magdulot ng kaguluhan ang nagyayelong apoy. Ang mga apoy na pinaghalong dalawang matinding aura, isang nagyayelo at isang nakapapaso, ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang mga daga na lumulunok sa araw at mga bangkay ng demonyong bubuyog na pinakamalapit dito ay nataman lahat. Nabangga ko ba siya?
Medyo kinakabahan si Terence, kusang tumigil ang mga alon sa espasyo habang ginagawa niya ang Super Peel Firebomb, at hindi siya sigurado kung nagbago ang posisyon ng nakatagong commander nang umatake siya. Natamon ko. Pero hindi lahat sila tumama, mahigit kalahati sa kanila ang naiwasan. Nanghihinayang nasabi ng to. Hindi niya kailangang mag-focus tulad ni Terence para makontrol ang Super Peel Firebomb, kaya nakikita niya agad ang galaw ng commander sa sandaling kumilos ito. May kakayahan nga ang commander na ito. Ang biglaang pag-atake ni Terence ay kasing bilis ng kidlat, at likas na naiwasan ng madilim na halimaw ang nakamamatay na suntok sa huling sandali. Bangkay na halimaw na walang anino na naman. Kaya higit pa sa isa. Bago pa matapos ang sampaang iyon, natuklasan na ni Terence ang pisikal nitong katawan. Sa ilalim ng epekto ng dalawang Super Alchemy Bomb at ng nagyayelong apoy, hindi na kayang magtago pa ang walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw. Ang katawan ng bagong walang anino na bangkay na halimaw na ito ay sumabog ng kalahati. Ang ikatlong bahagi ng katawan sa ilalim ng kaliwang balikat nito ay nawala, at ang kaliwang braso nito ay sumenga din. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng nakapangangilabot na bagay, naiwasan nito ang karamihan sa mga Super Peel Firebomb. Bagamat mukhang kaawa-awa ito, hindi ito nakamamatay. Masyadong maliit ang sakop ng pagsabog dahil sa iyong pagpigil, kaya hindi nito lubusang natakpan ang espasyong iniiwasan ng walang anino na demonyong bangkay na halimaw. Ipagpatuloy mo ang pag-atake, huwag mo itong bigyan ng pagkakataong huminga ng malalim. Pinigilan ng kakilakilabot na bagay ang kanyang panghihinayang at mabilis na nagbigay ng utos. Hindi na niya kailangang sabihin pa, nagawa na iyon ni Terence. Hindi pa nga humuhupa ang pagsabog, pero nagamit na ni Terence ang Thousand Forest Transformation. Nahati siya sa daan-daang clones, at bumuo ng maliliit na forma sayo na 3 hanggang 5. Pinalibutan nila ang Shadowless Demon Undead Beast, at kasabay nito, pinaghiwalay ang mga daga na lumulunok ng araw at ang mga Undead Demon Bees. Maayos pa rin ang mga daga na kumakain ng araw, tanging ang mga pinakamalapit kay Terence ang lumingon para harapin ang mga clone, ngunit ang iba pang bahagi ng hukbo ay nagmamadali pa ring patungo sa base ng sekta sa bundok na parang alon. Gayunpaman, biglang sumabog ang malademonyong bangkay ng mga bubuyog. Bumaba sila mula sa kalangitan na parang isang grupo ng mga mini fighter jet, sumugod sa clone formation ni Terence nang walang pakialam sa magiging kapalit. Tutal, ang libong pagbabago ng kagubatang kakahuyan ay mayroon lamang lakas na kasenlakas ni Profound. Bagamat ang kanilang individual na lakas sa pakikipaglaban ay malapit na sa simula ng bundok, hindi nila kayang labanan ang napakaraming bilang ng mga bangkay na demonyong bubuyog. Ito ay isang grupo ng 10,000 at ang kanilang resonansya ay hindi natatakot sa mga clone ni Terence. Agad nilang nalagpasan ang harang at mabilis na nilapitan ang sugatang walang anino na demonyong bangkay na halimaw. Huwag mong hayaang makalapit ang mga bubuyog na corpse demon sa walang anino na corpse demon. Magagamit nito ang mga bubuyog na corpse demon para gamutin ang mga sugat nito. Ang nakapangangilabot na bagay ay nagpapaalala sa kanya ng may pag-aalala, medyo nakakaramdam ng kawalan ng magawa. Masyado pa ring mahina ang lakas ni Terence, kung makakalusot siya sa Earth Splitter, ang mga Shadowless Undead Demons at Undead Beast na nakahiwalay sa kaig ng mga Undead Demons ay hindi dapat ipag-alala. Madali niyang mapapatay ang isa o dalawa sa kanila. Kilalang kilala ni Terence ang mga katangian ng walang anino at malademonyo na Undead Beast, hindi naman ito ang unang beses na nakalaban nila ito. Ginamit niya ang nagyayelong apoy at ang marahas na apoy na parang 1,000 sumasabog na kamao para atakihin ang hangin sa sandaling binalaan siya ng Sompain. Gayunpaman, nilimitahan lamang nito ang pagtitipon ng mga bubuyog na corpse demon at ang mga walang anino na malademonyong halimaw na corpse demon. Libing na parang kidlat. Walang ibang nagawa si Terence kundi ang paganahin ang kanyang trump card, at paganahin ang Sky Thunder. Kahit madali lang para sa mga tao na isipin ang ganitong uri ng galaw, kung tutuusin, kailangan itong galaw para makaabante sa Xuanzeng, wala namang masyadong pakialam si Terence sa ngayon. Ang kumikislap na talo ng kidlat ay tuluyang bumalot sa walang anino na demonyong undead, na humaharang sa mga bubuyog na undead na lumapit upang tumulong dito. Sa ilalim ng epekto ng mga double killer moves, ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw ay umungol ng malungkot, ngunit wala itong makuhang tulong. Ang pira-pirasong katawan nito ay mabilis na natunaw sa kidlat at apoy.
Dati, para mabilis na makapasok sa kampo ng sekta sa bundok at dahil sa natatanging kakayahan nitong magtago, tuluyang pinakawalan ng walang anino na demonyong bangkay na halimaw ang lahat ng bangkay na demonyong bubuyog na daladala nito sa katawan, dahilan para maging pinakamababa ang lakas nito. Dahil sa sobrang kumpiyansa nito sa kakayahang magtago kaya hindi nito inaasahan na magagamit ni Terence ang mga spatial ripples para hanapin at atakihin ito. Sandaling napipilitin ang walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw na nasa isang pasibong posisyon at tanging ang pagpupumiglas lamang ang nagawa sa gitna ng kidlat at apoy. Nagwala ang grupo ng mga malademonyong bubuyog at sumugod sa walang anino na undead na halimaw gamit ang mga pag-ataking pagpapakamatay. Matapos magbayad ng isang tiyak na halaga, sa wakas ay nalagpasan nila ang apoy ng yelo at libingan ng kidlat at nakarating sa tabi ng walang anino na undead na halimaw. Sa kasamaang palad, ang walang anino at walang kamatayang halimaw ay nasa dulo na ng kanyang talino. Hindi na nito kayang sipsipin ang mga demonyong bubuyog na walang kamatayan sa kanyang katawan, ni hindi na nito kayang hiramin ang kapangyarihan ng mga bubuyog. Pero hindi alam ito ni Terence. Nang makita niya ang mga demonyong bubuyog na papalapit sa walang anino na demonyong undead na halimaw, napangiti na lamang siya at nagpaputok ng isa pang super alchemy bomb sa wasak na katawan ng walang anino na demonyong undead na halimaw. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kidlat at umatras. Kung mabilis na makakabangon ang walang anino at malademonyong undead beast matapos humingi ng tulong, magiging lubhang mapanganib para kay Terence na manatili sa rat tide at bubuyog. Hindi sulit na isugal ang kanyang buhay para pumatay ng isang walang anino at malademonyong undead beast. Tinamaan ng super alchemy bomb ang shadowless undead demon, nilamon ang maraming undead demon beasts. Patuloy na umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog. Magaling! Hindi mapigilan ng sampaang yun ang pumuri, ang super pale firebomb ni Terence ang huling samaire sa likod ng kamelyo, agad na pumatay sa walang anino at malademonyong bangkay na limaw. Nawalan ng kontak ang mga bubuyog na corpse demon sa walang anino na halimaw na corpse at lumipad na parang mga langaw na walang ulo. Swerte ko lang. Kung mas mabagal pa tayo, makakasalubong ng walang anino na bangkay na halimaw ang kolonya ng bubuyog, at mapapahamak tayo ng malaki. Nakahinga ng maluwag si Terence. Hindi niya alam na ang walang anino na undead beast ay hindi na makakatanggap ng kahit anong undead beast kahit hindi ito mamatay. Gusto ko lang itong subukan, pero hindi ko inaasahan na mapapatay ko talaga ito. Bigla, isang malakas na ingay ang nagmula sa kampo ng sekta sa bundok, at bahagyang nayanig din ang kalapit na lugar. Mga ugok na yan, binubuksan pa ba nila ang daanan papunta sa labas ng mundo ng ganitong oras? Hindi napigilan ng malamulto na bagay na magngingit-ngit sa galit, at malapit na itong sumabog. Hindi napigilan ni Terence ang bamantong hininga. Mataas ang kanyang pag-asa sa lakas ng sekta sa bundok, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay magkakaroon ng ganoon kababang tapang. Hindi ba nila napansin na ang kawan ng mga bangkay na demonyong bubuyog ay umalis na sa kanilang dating pormasayo ng pag-atake at bumalik sa likuran? Walang humpay na nagmura ang malademonyo, ang mga salita nito ay labis na mapanghamak. Ito ay malakas ngunit mahina, kaya hindi ito nararapat na igalang ng iba. Nakakahiya na piliing tumakas kung ang pressure ay lubos na nabawasan. Ang lakas pa rin ng loob ng mga taong ito na tawagin ang kanilang sarili na pinakamalakas na sekta. Mamamatay na ba sa kakatawa ang matandang ito? Huwag mo silang alalahanin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tinamad si Terence para pag-usapan ang mga kilos ni Shanzong at naging parang arko ng kidlat habang sumusugod palabas ng kawan ng mga bubuyog. Gusto sanang tingnan ni Terence kung makakalabas siya ng palihim sa tunnel, pero mukhang hindi ito makatotohanan. 6,713. Tingnan natin kung paano mangyayari. Kumalma ang malamulto at sinenyasan si Terence na huwag kumilos ng padalos-dalos. Sige. Itinago ni Terence ang kanyang aura at ginamit ang wood escape para magtago sa gilid, iniiwasan ang mga bubuyog. Maging ang daga na lumulunok ng araw o ang bangkay na demonyong bubuyog, isa o dalawa sa kanila ang magiging isang sakuna na wawasak sa lugar ng mistiko na uri ng dagat. Malinaw ito kina Terence at sa molditang nilalang. Hindi nagsalita si Terence habang ginagamit niya ang kanyang wood escape technique para magtago sa kagubatan at magpatuloy sa pagmamasid.
Hindi mahanap ng mga bubuyog na parang demonyo ang bakas ng kanilang bangkay, kaya't ang nagawa na lang nilang gawin ay ang pag-atake sa hanay ng depensa ng sekta sa bundok matapos nilang sirain ang isang bahagi ng mga puno. Napatay ni Terence ang walang anino na undead beast, ngunit hindi nagbago ang mga utos ng mga dark demon beast. Ang mga daga na lumulunok ng araw at mga undead na bubuyog ay patuloy pa ring isinasagawa ang kanilang orihinal na misyon. Hindi na kayang magtagal pa ang depensa ng sekta sa bundok. Mag-ingat kayo at lumapit. Nag-aalalang sabi ng nakakatakot na bagay. Tumanggaw si Terence at lumapit pa para magmasid. Madaling natagos ng kanilang mga espiritual na pandama ang basag na hanay ng depensa at naobserbahan ang sitwasyon sa loob. Gayunpaman, bago pa tuluyang mabuksan ang daanan, tila nagkaroon ng ilang pagtatalo ang mga tao sa sekta sa bundok. Ang isang panig ay si Reger, at ang kabilang panig ay ang walang kwentang batang Panginoon na si Go. Senior Ghost, mukhang kusang binuksan ni Gubrat ang daanan, at dahil dito ay nag-away sila ni Reger. Mabilis na naunawaan ni Terence ang sitwasyon mula sa kanilang pag-uusap, at bahagyang nagbago ang kanyang impresyon kay Reger. Mabuti na lang at hindi ganoon kamahina si Reger, ang matandang lalaking ito. Sa kritikal na sandali, ipinakita niya ang dapat niyang lakas ng loob. Mga hanggal. Hindi pa nga lubusang nabubuksan ang daanan, at napabayan na nila ang depensa ng Pormasayon. Malamig na sumanghal ang nakakatakot na nilalang, at labis na hinahamak si Shanzang. May utak ba ang mga ugok na ito? Talaga bang may panloob na alitan sila? Dahil malapit nang mabagsak ang hanay, natatakot ako na susundan din tayo ng mga dark magical beast sa dagat ng Mystic class. Ang gago naman ng Gubrat na yan. Hindi ko inaasahan na ganito pala katanga ang matandang Zoro na si Reger. Senior Gu, bakit hindi natin sila tulungan? Medyo nadismaya rin si Terence. Napakaraming taong pinapahalagahan at inaalagaan niya sa mistiko na dagat ng dibisyon at maging sa buong isla ng dibisyon ng langit. Kung lalabas ang madilim na demonyong halimaw, ano ang mangyayari sa mga taong pinapahalagahan niya? Ang rehiyon ng dagat na may uring mistiko ay may matibay na pundasyon, at maaaring hindi ito maging problema sa loob ng ilang panahon, ngunit kapag ang Dark Demon Beast ay palihim na pumasok sa ibang mga isla, ito ay magiging parang mainit na kutsilyo na tumagos sa mantikilya. Ang ibang mga isla ay walang ganoong karaming makapangyarihang masters upang pigilan ito. Biglang sumanghal ang kakilakilabot na nilalang. Minamaliit niya talaga ang mga taong ito na nasa sekta sa bundok, at kailangan pa rin niyang linisin ang kanilang kalat. Talagang hindi siya masaya. Gayunpaman, kumpara sa pagkasuklam nito para sa madilim na mga mahiwagang hayop, tila mas gamaan ang pakiramdam ng kakilakilabot na bagay. Sige. Tulungan mo silang ayusin ang Pormasayon at ipagpaliban ito hanggang sa magsara ang daanan. Hindi ko sila tinutulungan, sinusubukan ko lang pigilan ang mga dark demonic beast na sumalakay sa Mystic Class C. Humagalpak ang kakilakilabot na bagay at naghanap ng dahilan. Natawa si Terence sa sarili niya, hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong katangian ang lalaking ito. Sige. Naiintindihan ko. Walang pag-aalinlangang sagot ni Terence. Lumabas siya mula sa isang puno at naging parang arko ng kidlat, agad na dumaan sa mga puwang sa pagitan ng mga daga at bubuyog at nakarating sa labas ng hanay ng depensa ng sekta. Sa sandaling ito, ang mga daga na kumakain ng araw at ang mga malademonyong bangkay na bubuyog ay nakatuon sa pag-atake sa mga bitek sa hanay ng depensa. Bilang resulta, ang natitirang bahagi ng hanay ng depensa ay naiwan na may mas kaunting daga at bubuyog. Sinamantala ni Terence ang pagkakataong lumapit sa hanay ng mga depensa mula sa mga maluwag na lugar na ito, at gamit ang espiritu ng multo bilang gabay, madali siyang tumalon sa sirang hanay ng mga depensa. Habang patuloy na iwinagayway ni Terence ang mga watawat ng hanay, mabilis na nagsilapitan ang hanay ng depensa ng sekta sa bundok. Nagulat ang mga tao sa pasukan ng lagusan nang makita ang kumikislap na kidlat. Ayos na ang hanay ng mga depensa ngayon. Wala akong pakialam kung umalis kayo o hindi, pero kailangan ko nang umalis. Personal na iuulat ng batang Panginoon na ito ang balita ng malawakang paglitaw ng mga Darkness Demon Beast, huwag niyo akong pigilan. Si Mr. Gu ang unang nag-react, at laking gulat niya. Wala siyang pakialam kung paano naayos ang hanay ng depensa. Basta't makakaalis siya, ayos lang. Kaya, pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niyang itinaas ang kanyang mga paa at naglakad papasok sa pasilyo.
Little Gu. Inilalagay mo ako sa napakahirap na sitwasyon. Hindi mo lang tinulungang ipagtanggol ang base noong inatake ito, sinamantala mo pa ang pagkakataon para magbukas ng daanan papunta sa labas ng mundo. Ngayon, sinusubukan mo pang tumakas. Sabi mo nga, nasa paningin mo ba ako? Pinaikit ni Reger ang kanyang mga mata at pinigilan si Batang Panginoong Go. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging malungkot, ngunit mayroong hindi maipaliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Alam mo ba na kahit ang iyong ama ay hindi kayang panagutan kung sisihin tayo ng mga nakatataas para dito? Elder Lane, ang isang prangka na tao ay hindi gumagamit ng mga pahiwatig. Gusto mo rin namang lumabas, di ba? Ako ang nagbukas ng daanan, at wala kang pakialam kung sisihin ako ng mga nakatataas o hindi. Kaya, mayroon ka pa bang ibang mga tanong? Tumigil si Batang Panginoong Gu sa paglalakad. May pag-aalinlangan pa rin siya kay Reger. Kung ibang tao man iyon, kahit hindi sila kasing lakas niya, hindi siya titigil at magsasalita ng walang kabuluhan. Master Gu, hindi mo ba naiintindihan? Hindi simple ang bagay na ito. Kung mayroon mang pagkakamali, hindi mo maaaring ako ang sisihin dahil lang sa gusto mo, kahit ang iyong ama. Sa huli, hindi ba't ako, si Reger, ang magduruse? Tumangala si Reger sa hanay ng mga depensa sa malayo at mahinahong hinarang siyang Master Gu, nang hindi sumusuko. Nabuksan na ang pasilyo kahit hindi pa ito nabuksan. Lahat ng nandito ay maaaring maging saksi. Ang responsibilidad ay nasa akin. Elder Lane, ano pa ang gusto mo? Balisa siyang Master Gu. Ayaw niyang sayangin ang oras niya kay Reger, kaya humarap siya sa iba. At kayo, gusto niyo bang iwan ang abandonadong lupain kasama ko, o gusto niyong manatili at harapin ang Dark Demon Beast? Ang iba pang mga masters ng sekta sa bundok ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Reger. Pambihira ang katayuan ng Batang Panginoong Go, ngunit ang inabandonang lupain ay pinamamahalaan pa rin ni Reger, isang matandang may tunay na kapangyarihan. Alam nilang lahat kung alin ang mas mahalaga. Kung wala ang utos ni Reger, hindi sila nang ahas na umalis kasama si Master Go, kahit na gusto na talaga nilang umalis. Hanggat hindi namamatay si Reger, sino mang maglalakas loob na umalis kasama si Master Go ay hindi mabubuhay ng maayos. Kahit hindi siya mamatay, magdurusa siya habang buhay. Bibigyan kita ng huling babala. Pagkatapos kong iulat ang sitwasyon ng inabandonang lupain, malamang na masisira ang daanan na nagdudugtong sa inabandonang lupain. Sa oras na iyon, kahit gusto mo pang umalis, hindi mo pa rin magagawa. Ngumisi siyang Master Go, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lahat ng mga master ng sekta sa bundok, kasama na si Reger. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung gusto mong umalis sa lugar na ito ng buhay, sumunod ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, nilaibot ni G. Gu si Reger, na nakaharang sa kanyang daan, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pasilyo. Sa pagkakataong ito, walang ginawa si Reger. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang nasasakupan ng walang pakialam, may punto si Little Gu. Walang saysay na manatili tayo rito. Balik na tayo sa sekta. Lihim na napanatag ang loob ng mga natitirang eksperto sa sekta ng bundok matapos marinig ito. 6,714. Ang pag-iwan sa inabandonang lupain ng magkasama ang natural na pinakamagandang resulta. Hanggat natatakpan ng Darkness Demon Beast dito, ang Mystic Classy Region ay magiging ligtas pa rin. Kung ang mga katutubo ng pinabayaang lupain ay papatayin ng nagngangalit na mga mahiwagang halimaw ng kadiliman, hindi iyon saklaw ng kanilang pagsasaalang-alang. Pagkatapos magsalita ni Reger, tiningnan niya ng malalim ang arko ng kidlat sa malayo. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papasok sa lagusan. Kasabay nito, nagpakita siya ng isang hindi mapapansing ngiti. Ang gagaw na ito mula sa pamilyang Go ay kapaki-pakinabang pa rin sa mga kritikal na sandali. Gaya ng sinabi niya, siya ang pinakamahusay na scapegoat. Pagkatapos ayusin ni Terence ang hanay, nakita niya ang mga tao ng sekta sa bundok na pumasok sa ganap na bukas na lagusan. Narinig niya ang pag-uusap ni Reger at Master Gu. Ang sekta sa bundok. Nakakatawa talaga ang sekta. Pinag-uusapan pa nga nila ang pagiging pinakamalakas. Nakakadiri ang paraan pa lang ng kanilang paggawa.
Umiling si Terence na may malamig na ngiti, hindi itinago ang kanyang paghamak kay Reger. Nawala na ang bahagyang pagbabago sa kanyang tingin kay Reger. Linford Brat, itigil mo na ang kalokohan mo. Hindi pa nagsasara ang daanan. Pwede ka nang sumunod sa akin palabas ngayon. Pambihirang pagkakataon lang yan. Kung talagang tinakpan ng mga tao ng sekta sa bundok ang daanan, mahirap sabihin kung makakalabas pa tayo sa hinaharap. Biglang binago ng kakilakilabot na bagay ang usapan at mabilis na nagbabala. Kahit kinamumuhian siya ng sekta sa bundok, ang mga benepisyo ni Terence pa rin ang pangunahing prioridad. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Kalimutan mo na yan, dito na lang ako titira at babantayan ang retreat nila. Umiling si Terence pagkatapos mag-isip. Sa totoo lang, talagang naantig na si Terence dati, pero matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, pinili niyang manatili. Walang magandang impresyon ang mga tao sa sekta sa bundok kay Terence, at hindi rin maaasahan ang recruitment ni Reger. Kung susundan nila siya hanggang sa base ng kalaban, sino ang makakaalam kung ano ang gagawin sa kanila ng lalaking gun na iyon? Maaaring si Terence ang may kasalanan sa huli, kaya hindi makatutuhanang sundan sila. Hindi pa kasama rito, si Cynthia ay nasa inabandonang lupain pa rin, at ang batang babaeng may dalawang mukha ay kapatid ni Cynthia. Hindi maaaring hayaan ni Terence na manatili si Cynthia sa espasyo ng ilusyon at ang kanyang kapatid na babae sa inabandonang lupain ng sabay. Kung aalis ang mga tao ng sekta sa bundok, malamang na maselyuhan ang daanang ito. Kahit na mayroon ng trial identity card sina Cynthia at ang dalawa pa, hindi pa rin sila makakaalis. Pero kung mananatili si Terence, may pagkakataon pa rin sila. Kung aalis si Terence, ang inabandonang lupain ang magiging tahanan nila magpakailanman. Hindi maganda. Nabaliw na ang daga na kumakain ng araw at ang malademonyo at bangkay na mga bubuyog. Biglang sumigaw sa takot ang kakilakilabot na bagay. Ang hanay ng mga nagtatanggol na kakaayos at pagpapalakas lang ay agad na malapit ng gumuho sa ilalim ng atake ng mahiwagang halimaw na may dilim. Talagang pumihil ang rat tide at ang kaeg ng mga bubuyog. Kung gagawin mo ang lahat ngayon, kahit ang hanay ng mga nagtatanggol ay hindi makakayanan ito. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang dahil hindi na nagpipigil ang daga na kumakain ng araw at ang mga bangkay na demonyong bubuyog, kundi higit sa lahat, isa-isa silang naglunsad ng mga pag-ataking nakakasira sa sarili, at lahat sila ay nakatuon sa iisang punto. Hindi ganoon kaabante ang hanay ng depensang ito, at kahit na maayos pa ito, sandali lang ang kaya nitong labanan. Ngayong na-activate na ng mga dark magical beast na ito ang kanilang self-destruction mode, natural lang na nanginig ito. Wasakin ang tunnel, hindi natin maaaring hayaang makapasok ang mga dark beast sa dagat ng Mystic Class. Nakaramdam ng sakit ng ulo ang multo. Masyado siyang naging pabaya sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na biglang sisubog ang rat tide at ang kolonya ng bubuyog ng may ganitong lakas. Maaaring naglagay o hindi ng anumang patibong ang sekta ng bundok sa labas ng mundo. Hindi nang ahas ang Sumpay na ito at inilagay ang pag-asa nito sa katawa-tawang sekta ng bundok. Kapag dumaan na ang Darkness Demon Beast sa daanan, ang Mystic Class Sea at maging ang buong Sky Class Island ay mapapahamak. Mas lalong nanganganib ang angka ng mga espiritong hayop. Naisip niya kung kaya bang gisingin at ipatawag ng hari ang sagradong halimaw na tagapangalaga mula pa noong unang panahon. Teka, medyo natigilan ang malademonyo. Tila may naisip ito. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para mag-isip ng sobra. Parang kidlat ang mga kaisipang ito na dumaan sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang magpumilit ng malakas, bilasan mo. Hindi na tayo maaaring magtagal pa. Ang pagsira sa daanan ang pinakaligtas na paraan. Kung tungkol naman sa kung nakaalis na ba sa daanan sina Reger at ang iba pa at kung maaapektuhan ba ang kanilang buhay pagkatapos itong sirain. Wala nang pakialam ang sampaang iyon. Mas mabuti sana kung mamatay na lang ang mga duwag na ito. Hindi maganda. Hindi tayo makakadaan. Umungol si Terence, na labis ding nababalisa. Ginamit niya ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat at naging isang arco ng kidlat, ngunit naharangan siya ng depensa ng resonance ng mga bangkay na demonyong bubuyog sa labas ng lagusan, habang ang mga daga na lumulunok ng araw ay sumugod papasok sa lagusan.
Ang libo-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ay agad na nahati sa daan-daang mga clone ni Terence, ngunit lahat sila ay walang silbi. Sa pagharap sa pangwakas na layunin na tumakbo palabas ng tunnel, maging ito man ay ang hukbo ng mga daga o ang mga bubuyog, lahat sila ay handang mamatay. Parehong panig ay nakikipaglaban na ang kanilang mga buhay ay nakataya, at sa aspetong ito, ang mga clone ni Terence ay natural na nasa lubos na kawalan. Hindi lamang sa dami, kundi pati na rin sa kalidad, hindi sila maihahambing sa rat tide o sa kayaig ng mga bubuyog. Sa isang iglap, lahat ng clone ni Terence ay nawasak. Kahit ilang beses gamitin ni Terence ang Thousand Forest Transformation at kahit ilang clone pa ang nilikha niya, kayang-kaya pa rin silang paksay ng kayaig ng mga daga at bubuyog. Mag-isip ka ng paraan para makapasok. Kahit ano paman, hindi natin maaaring hayaang salakayin ng mga dark demonic beast ang labasan ng mountain sect ng walang prinsipyo. Galit na galit ang malademonyo. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa kaligtasan ni Terence. Ang tanging kailangan niyang isipin ay ang pagsira sa pasukan. Kailangan niyang sirain ang daanan. Naiintindihan ko. Nagngingit-ngit si Terence at ginamit ang lahat ng makapangyarihang kasanayan na magagamit niya, ngunit ang malaking pagkonsumo ng purong chi ay nagpahina sa kanya at nagpahimatay sa kanya. Kung hindi lang dahil sa chi ng Jade Space na patuloy na pumapasok sa kanyang dantian at nagiging chi, baka bumagsak na lang sa lupa si Terence at hindi na muling babangon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagawa ni Terence na buksan ang isang maliit na puwang sa harang ng mga demonyong bubuyog. Ginamit niya ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat at nakarating sa pasukan. Itinapon ni Terence ang super alchemy bomb na kakakondensed lang niya. Pagkaalis ng bomba sa kamay niya, kinuha ni Terence ang talisman sa teleportasyon na ibinigay sa kanya ni Cynthia at inactivate ito. Kasabay ng isang marahas na pagsabog, nawala si Terence sa liwanag ng teleportasyon, at gumuho ang tunnel gaya ng inaasahan. Ang tanging nakakaawa lang ay hindi mabilis na gumuho ang tunnel, at maraming daga at bubuyog ang pumasok. Kung tungkol naman sa kung makakarating ba o hindi sa Mystic Class ang mga Dark Beast na ito, wala nang magagawa si Terence. Ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya, at ang langit lamang ang makakapagtakda ng resulta. Dahil nasira ang lungsod. Matagumpay na nasakop ni Cynthia at ng iba pa ang lungsod, at hindi alam ni Terence kung paano nila ito nagawa, ngunit natuwa siyang makita ito. Kuya Adrian, nakabalik ka na. Malaki ang naitulong ni Little Ching. Ngumiti si Cynthia habang papalapit kay Terence, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kataas na prestihiyo si Kuya Adrian sa lungsod ng Starfield. Naglakad-lakad lang kami at naririnig namin ang mga papuri para sa iyo kahit saan. Ang hirap naman para sa inyong tatlo. Casual na nagpasalamat si Terence sa kanya at sumulyap kay Cynthia, nagtataka kung ano ang ginagawa ng babaeng may dalawang mukha. Hindi talaga siya makapagpahinga kahit sandali kasama ang batang babaeng ito. 6,715. Hindi naman mahirap. Masayang tulungan si Kuya Adrian. Naging masaya kaming lahat. Itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo at tumingin kay Terence nang may inosenteng ngiti. Napaka-cute nito, ngunit hindi mapigilan ng dalawang magkapatid sa likuran niya ang pagkayem ng kanilang mga labi, hindi masyadong iniisip iyon. Mayroon akong masamang balita na sasabihin sa iyo. Umubo ng mahina si Terence at hindi pinansin si Cynthia. May problema ba sa base ng sekta sa bundok? Sumimangot si Cynthia, hindi man lang nagulat. Tama iyan. Ang kampo ng sekta sa bundok ay kinubkob ng mga daga na kumakain ng araw at ng mga bangkay na demonyong bubuyog. Sa isang kritikal na sandali, binuksan nila ang daanan patungo sa labas ng mundo at lahat sila ay lumikas mula sa inabandonang lupain. Sabi ni Terence nang may mukhang paghamak. Tumakas na ang lahat ng tao ng sekta sa bundok. Nasaan ang pasilyo? Nang makita ni Cynthia si Reger na nagmamadaling umalis, nahulaan niya na may nangyari, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalaki. Agad na napuno ng gulat ang kanyang maliit na mukha. Dahil sa katalinuhan ni Cynthia, agad niyang naisip ang mga kahihinatnan ng bagay na ito. Kuya Adrian, sinalakay ba ng mga mahiwagang hayop ng kadiliman ang dagat ng Mystic Class? Nakita ko ang isang maliit na bahagi nila na sumugod papasok sa tunnel.
Kung iyon lang naman, hindi dapat ito maging malaking problema. Ang sekta sa bundok ay dapat may ilang mga pandepensang hakbang sa labasan ng tunnel upang maiwasan ang mga tao mula sa inabandonang lupain na sumugod papasok sa tunnel ng maramihan. Ang mga daga na lumulunok ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog ay maaaring hindi makatakas. Hindi napigilan ni Terence ang bumaantong hininga habang tinitingnan ang tatlo. Ang impormasyong gusto kong sabihin ay baka nasira ko na ang pasilyong iyon. Natigilan ang magkapatid na yon, ngunit mukhang nakahinga ng maluwag si Cynthia. Magaling yan. Kung masisira man ang tunnel, kahit papaano ay masisiguro nito na hindi na magpapatuloy ang pagpasok ng iba pang Darkness Magical Beast sa Mystic Class C. Huminga ng maluwag si Cynthia at muling tumawa. Kuya Adrian, hindi naman masama ang balitang ito. Isa itong biyaya na nakabalat kayo. Little junior sister, nasira na ang pasilyo. Paano tayo makakabalik? Kumunat ang noo ni Mochen at bumulong sa tainga ni Cynthia. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang buong inabandonang lupain ay malapit ng lampasan ng kadiliman ng mga mahiwagang halimaw. Kung hindi sila makakaalis, natural na lalala ang panganib. Anong problema? Nasa Broken City tayo, at hindi madaling makapasok ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa ating kaligtasan. Ikinumpas ni Cynthia ang kanyang kamay, walang pakialam. Hindi problema ang kadiliman ng mga mahiwagang halimaw, ang problema ay hindi tayo makakabalik. Tinampal ni Mochen ang noo niya. Bakit hindi maintindihan ng little junior sister na ito ang punto? Sige. Kuya Adrian, may paraan ka ba para makabalik sa lugar ng mastiko at mahiwagang klase sa dagat? Hindi naman siguro tayo maaaring manatili sa lungsod ng Starfield habang buhay, di ba? Kumurap si Cynthia kay Terence na parang ngayon lang niya napagtanto ang nangyayari. Kalmado lang si Cynthia dahil pakiramdam niya ay may ibang paraan si Terence para makaalis kung hindi siya makakatakas kasama ang mga tao ng sekta sa bundok. Hindi na kailangan yan. Maaari kang pumili na umalis kay Starfield Cheng. Hindi mo kailangang manatili rito. Napataas ang kilay ni Terence. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng may dalawang mukha na ito ay hindi maiisip ang ganoong kasimpleng bagay. Kaya tiningnan din ni Terence si Cynthia, inosenteng kumurap. Mahilig siya sa pag-arte, kaya Terence sabay-sabay na tayo. Gusto sampilan ni Horan sa mukha si Terence, ang cute ng nakababata niyang kapatid, pero anong ginagawa ng isang lalaki sa kanya? Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, napagdesisyonan ni Horan na hindi niya matatalo si Terence sa isang laban at tumalikod na parang wala siyang nakikita. Kuya Adrian, gusto mo ba tayong lumabas at mamatay? Kung aalis tayo sa lungsod ng Yinduan, magkakaroon ng mga mahiwagang halimaw na parang kadiliman sa lahat ng dako. Hindi man lang tayo maituturing na mga pampaganya. Tinitigan ni Cynthia si Terence bago umupo ulit, mga nakatatandang kapatid na yon, hindi natin kailangang mag-alala. Manatili muna tayo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod sa Broken City. Gayunpaman, may masabik na umalis sa inabandonang lupain kaysa sa atin. Hayaan siyang mag-isip ng paraan. Ang tinatawag na isang tao ay natural na tumutukoy kay Terence. Tiwala si Cynthia na hindi mananatili ng panatag si Terence sa inabandonang lupain. Nagtinginan ang magkapatid na yon nang walang magawa. Ayaw nilang makipag-ugnayan ng matagal kay Terence, ngunit tila hindi muna iiwan ni Cynthia si Starfield Cheng. Nasa iyo ang desisyon. Gayunpaman, kakasakop ko lang ng Broken City at marami akong dapat gawin. Kung gusto mong manatili, kailangan mong tumulong. Bahagyang napangiti si Terence habang iniisip kung paano mapupunan ng babaeng may dalawang mukha at ng magkapatid na yon ang puwang sa gitna at mataas na antas ng Broken City. Si Cynthia naman ay isang tuso at mapanlinlang na babae. Hindi rin pala biro ang magkapatid na yon. Sino sa mga walang kapantay na disipulo ng Academy ang hindi mahuhusay sa Mystic Division? Sino ang gumawa ng patakaran na kailangan kong tumulong kung mananatili ako sa Broken City? Hindi kami kumain, uminom, tumira, o kumuha ng kahit ano mula sa iyo, bakit ka pa namin tutulungan? Malamig na sumangot si Horan. Matagal na siyang hindi masaya, kaya hindi niya napigil ang ibuka ang bibig para sumagot.
Teritoryo ito ni Kuya Adrian at hindi mo siya matatalo. Angkop ba talaga na sabihin mo ang mga bagay na iyon? Humajejek si Cynthia habang lumingon para asarin si Horen, dahilan para medyo makaramdam siya ng pagkailang. Napakakahulugan ng sinabi ni Little Junior Sister kaya't nawala ng malay si Horen. Little Junior Sister, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa gago na ito. Sa tingin ko, nararapat lang na tumulong tayo. Tutal, ang sirang lungsod ay may kaugnayan din sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan lamang ng pagkontrol at pagpapatatag sa lungsod sa pinakamalawak na lawak natin mas mahaharap ang pagsalakay ng mga Dark Demon Beast. Sinaman ni Mochen ang tingin ng kanyang nakababatang kapatid bago lumapit kay Cynthia at bumulong dito. Hindi nilinaw ni Mochen dahil naroon si Terence, ngunit naiintindihan ito ni Cynthia. Si Terence ang amo rito, at parurusahan siya kung maglalakas loob siyang pahirapan ito. Isa pa, kailangan pa rin nilang umasa kay Terence kung gusto nilang makaalis. Kung hindi sila bumuo ng magandang relasyon sa kanya ngayon, paano kung nakahanap siya ng paraan para makaalis at hindi sila isama? Tama ang panganay na nakatatandang kuya yon. Ang sirang lungsod ay naging tahanan natin, at tungkulin nating mag-ambag sa ating tahanan. Ngumiti si Cynthia at tinapik ang kanyang dibdib. Kuya Adrian, sabihin mo lang sa amin kung ano ang gagawin. Hanggat kaya namin, tiyak na tutulungan ka namin. Napakaganda na nakakapag-isip ka ng ganito. Little Ching, iiwan ko na sa iyo ang mga bagay tungkol sa Broken City. Kailangan ko ng kaunting oras para makapagsimula sa closed-door cultivation, kaya huwag mo akong istorbohin maliban na lang kung ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay darating para umatake. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa mga walang kwentang bagay, kaya ibinigay niya ang buong lungsod kay Cynthia. Walang problema. Masaya akong makihati sa pasanin ni Kuya Adrian. Kumaibot ang malalaking mata ni Cynthia na parang dalawang gasuklay na buwan habang nakangiti. Kapag wala na si Terence, siya na ang magiging tunay na tagapamahala ng sirang lungsod ng Yin. Kung hindi siya bibigyan ni Terence ng utos, siya na rin ang magiging boss. Naisip pa lang niya ito, natuwa siya, sa tulong ng dalawang nakatatandang yon, Kuya Adrian, makakasiguro ka na at makakapag-isa ka na. 6,716. Sa katunayan, alam ni Cynthia na kontrolado ni Terence ang hanay at ang kanyang posisyon sa Broken City ay hindi matitinag, ngunit kinailangan niya ng maraming lakas ng loob para hayaan silang tatlo na mag-ayos nito. Ano man ang mangyari, ramdam ni Cynthia ang saya ng pagiging mapagkakatiwalaan. Ang sarap sa pakiramdam. Kung gayon, ako ang magpapahirap sa inyong tatlo. Gawin ninyo ang gusto ninyo, sisimulan ko na ang aking cultivation na walang halong hadlang. Ngumiti si Terence habang nakatingin sa tatlo at inilagay ang mga watawat ng pormasayon sa mesa. Ito ang watawat ng control subformation para sa malaking hanay ng Broken City. Dalhin mo ito kung sakaling may emergency. Salamat, Kuya Adrian. Tumakbo palapit si Cynthia at kinuha ang tatlong array flags, habang lalong sumisikat ang kanyang ngiti. Bagamat hindi ito ang pangunahing watawat ng control array at hindi kayang kontrolin ng lubusan ang city protection array, sapat na ang watawat ng sub-array para magamit nilang tatlo. Walang anuman. Ipapaubaya ko na sa iyo ang sirang lungsod. Napaangat ang mga labi ni Terence habang tinatapik ang ulo niya. Ito ba ang maalamat na ulo ng aso na tumatapik ng nakangiti? Siyempre, hindi niya maaaring ipaalam ito kay Cynthia. Kung hindi, tiyak na mag-iisip ng paraan ang maliit na loli na may dalawang mukha para makaganti. Matapos paalisan ang tatlo, nakahanap si Terence ng isang tahimik na silid sa mansyon at isinara ang pinto. Kinuha niya ang Jade Box mula sa espasyo ng Jade. Noon, ang mga nasa gitna at mataas na antas ng Broken City ay nagrebelde at nakipaglaban kay Dingbaki para sa Jade Box na ito. Sinasabing ito ay may kaugnayan sa sekreto ng Broken City, at tanging ang Panginoon ng lungsod lamang ang may karapatang magbukas ng Jade Box. Ngayong ang dating Panginoon ng lungsod ng sirang lungsod ay naging pagkain ng malademonyong bangay ng mga bubuyog, at si Terence na ang may kontrol sa sirang lungsod, automatiko siyang naging bagong Panginoon ng lungsod. Ang kaong Jade na ito ay nararapat sa kanya. Sige, ngayon, tingnan natin kung ano ang sekreto ng Broken City.
Sana ay makatulong ito sa ating kasalukuyang sitwasyon. Huminga ng malalim si Terence at sinuri ang kahon ng jade. Hindi naman masyadong komplikado ang restriction para kay Terence, at nilabag niya ito pagkaraan ng ilang panahon. Kusang bumukas ang takip ng kahon ng jade, at ang kahon ay nahahati sa 3 kompartimento. Isang tabletang jade, isang rolyo ng seda, at isang piraso ng mapa ang inilagay sa bawat kompartimento. Ano ang silbi ng mga ito? Umiling si Terence at kinuha ang seda. Sa 3 bagay na iyon, ito lang ang nahanap niyang palatandaan. Binuksan ni Terence ang seda na balumbon, nababalutan ito ng maliliit na salita, at marami-rami ang laman nito. Sinuri ito ni Terence, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. May nakatagong porma sayo ng mga mamamatay tao sa inabandonang lupain. Mahinang sigaw ni Terence, at ang kanyang paghinga ay lalong bumibilis, halata kung gaano siya kaemosyonal. Hindi ito masyadong pinansin ng multo noong una, ngunit nang suriin niya ito gamit ang kanyang banal na pandama at ibinalik ang mga salita sa seda sa kanyang dagat ng kamalayan, agad siyang nagulat. Mayroon talagang nakatagong porma sayo ng pagpatay. Ito ay isang planong reserba na iniwan ng makapangyarihang figure na nagtayo ng inabandonang lupain. Hanggat na-activate ang nakatagong hanay ng pagpatay, ang buong inabandonang lupain ay mababaligtad. Bukod sa ilang ligtas na lugar, lahat ng buhay sa ibang mga lugar ay mabubure. Kay makapangyarihang porma sayo ng pagpatay. Kahit ang malademonyo ay hindi napigil ang mapasigaw. Ang nakatagong hanay ng mga mamamatay tao na ito ay lumampas na sa kanyang antas ng hanay ng Dao. Makikita kung gaano kalalim ang mga nakamit na hanay ng Dao ng makapangyarihang taong iyon. Hindi lang yan, kapag na-activate na ang Hidden Killing Array, muling maa-activate ang buong array ng inabandonang lupain. Ang dating nakalantad na node ay ililipat din. Bahagyang nanginig ang seda sa mga kamay ni Terence. Nakakagulat ang balitang ito, at kailangan niya ng oras para matuno ito. Ibig sabihin ba nito ay kahit hindi tuluyang mapatay ang mga Dark Demon Beast, hindi nila magagamit ang node na iyon para magbukas ng daanan patungo sa Mystic Class C. Sa teorya, totoo iyan. Kaya gusto mong buhayin ang Hidden Killing Array para tuluyang maalis ang lahat ng Darkness Magical Beast sa abandonadong lupain. Nag-isip sandali ang parang multo, kalmado ang tono ngunit may bahid ng hindi alam, ngunit hindi ito napansin ni Terence. Senior Ghost, hindi ba sa tingin mo magandang pagkakataon ito? Alisin ang mga mahiwagang halimaw sa abandonadong lupain at pigilan sila sa paglabas para manggulo sa Sky Class Island. Maaari tayong magtago sa isang ligtas na lugar at bantayan ang sitwasyon. Hindi maitago ni Terence ang kanyang pananabik. Ang pagpatay sa mga madilim na demonyong halimaw at pag-alis sa inabandonang lupain, wala nang mas perpekto pa kaysa doon. Kapag nabuhay muli ang porma sayo ng inabandonang lupain, maaaring muling itayo ang nawasak na daanan. Ang problema ng pag-alis ay agad na malulutas. Huwag kang masyadong matuwa ng maaga. Hindi sapat ang kumpleto ng mga tala sa seda, at ang CP ay may posibilidad lamang na lumitaw. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, alam mo ba kung nasaan ang mga nakareserbang ligtas na punto? Kapag na-activate na ang nakatagong hanay ng mga mamamatay tao at hindi ka pa nakapasok sa ligtas na punto, mamamatay ka rin. Humahajejek ang malademonyo, binuhusan ng malamig na tubig ang plano ni Terence. Ang pinakamalaking inaalala niya ay ang kaligtasan ni Terence. Ang pag-activate ng isang killing formation ay talagang mapanganib, at mahalaga kung makakarating si Terence sa ligtas na lugar pagkatapos itong makumplito. Senior Ghost, huwag kang mag-alala. Ang ligtas na lugar ay dapat malapit sa lokasyon kung saan naka-activate ang killing array. Tiyak na magiging maayos tayo. Sa kabilang banda, si Terence ay hindi nag-aalala. Puno siya ng kumpiyansa, ito ay nagmula sa makapangyarihang nilalang. Itinala ng seda na ang taong namamahala sa sekreto ng nakatagong porma sayo ng pagpatay ay ang Katie walang naiwan ng makapangyarihang nilalang sa inabandonang lupain upang bantayan ang buong inabandonang lupain. Noong simula, ang inabandonang lupain ay isang antigang na lupain, ngunit ang mga taong nagpadala nito rito ay hindi mga simpleng tao, kaya kinailangang mag-iwan ng ilang paraan. Ang kaligtasan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang nasasakupan ang natural na pangunahing prioridad niya.
Hindi ko tinutukoy ang lokasyon ng mga ligtas na lugar. Kalimutan mo na yan, huwag na nating pag-usapan to. Sumuko na ang kakilakilabot na bagay sa paksa sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Sa katunayan, ang gustong sabihin ng multo ay ang mga safety point na inilagay ng makapangyarihang nilalang ay tiyak na hindi magiging masyadong maluwang. Iilang tao lamang ang kayang magkasya sa bawat punto. Tutal, tiyak na hindi naman maraming monitor ang maiiwan. Kapag na-activate na ang nakatagong hanay ng mga mamamatay tao, wala nang lugar sa buong inabandonang lupain na matatawag na ligtas maliban sa ilang ligtas na lugar. Hindi lamang ang mga mahiwagang halimaw na madilim, kundi lahat ng tao sa inabandonang lupain ang magiging target ng pagkawasak. Gagamitin ba talaga ni Terence ang isang paraan tulad ng pagsunog kina Jade at Jade ng magkasama, na hahayaang mamatay kasama niya ang hindi mabilang na tao at mga maitim na halimaw? Kung hindi kayang hayaan ni Terence na mapuno ang ligtas na lugar ng mga taong hindi niya kilala, makakapasok pa rin kaya siya? Ang Jade Token na ito ay isa sa mga kagamitan para ma-activate ang Hidden Killing Array at ma-restart ang Grand Array ng abandonadong lupain. Ayon sa mga tala, mayroong 7 Jade Token. Nasaan na ang 6 na natitira? Ibinalik ni Terence ang seda sa kahon at kinuha ang isa pang Jade Token. Hindi kalakihan ang Jade, kahit kalahati lang ng laki ng palad ni Terence. May mga mahiwagang disenyo sa harap, at ang Big Dipper naman sa gitna. Ganun pa rin ang disenyo sa likod, pero ang gitna ay binago na sa 2 maliliit na salita, Megrez. 6,717. Mukhang ang nakatagong porma sayo ng pagpatay ay nakaayos sa hugis ng Big Dipper. Ang plate ng Jade na ito ang kasangkapan para sa posisyon ng bituing Megrez. Ang 6 na plate ng Jade ay tumutugma sa posisyon ng 6 na bituin. Hinawakan ni Terence ang mga disenyo sa Jade Token, habang nag-iisip. Senior Ghost, sa tingin mo ba ay ang Broken City ang kinaroroonan ng planetang Megrez? Mahirap sabihin. Ang Megrez ay matatagpuan sa gitna ng 7 bituin. Marahil dapat mong hanapin ang mapa ng pira-pirasong hanay ng bundok upang makita kung mayroong anumang lupain na katulad ng 7 bituin. Hindi nagsalita ang malademonyo. Hindi na siya nagpatuloy dahil gusto niyang ligtas na makaalis si Terence sa inabandonang lupain at patayin ang lahat ng maitim na halimaw. Kung tungkol sa kung gaano karaming tao ang mamamatay sa inabandonang lupain, wala ito sa saklaw ng pagsasaalang-alang ng multo. May katuturan yan. Senior Ghost, ikaw ang pinakamakaranasan. Ngumiti si Terence at tumango. Kinuha niya ang piraso ng mapa habang itinatabi ang Jade. Senior Ghost, tingnan mo. Ito ba ang lokasyon ng nakatagong hanay ng mga mamamatay tao? Hindi ko masabi. Masyadong malala ang pinsala. Hindi ko matukoy. Maingat itong tiningnan ng kakilakilabot na bagay ng ilang sandali at sa wakas ay sumuko na. Malamang kapareho ito ng Jade Token. Maiintindihan ko lang ito pagkatapos kong maipan ang lahat. Senior Ghost, bakit sa tingin mo ay nasa kamay ni Broken City Lord Yin ang bagay na ito? Bukod sa posibilidad na nangyari ngayon, maaari kayang ang City Lord ng Broken City ay isang inapo na naiwan upang bantayan ang inabandonang lupain. Kumunang noo ni Terence. Maaaring matagal ng patay ang pinagkakatiwalaang aid ng mas mataas na nilalang na iyon. Kung buhay pa siya, ang lakas niya ay mas malakas pa kaysa sa Panginoon ng lungsod ng sirang lungsod. Kaya naramdaman ni Terence na malamang na totoo ang kanyang hula. Siyempre, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang iba pang mga Jade Card at sirang mapa ay malamang na nasa kamay ng iba pang mga Castellan. Posible, dahil malaki ang posibilidad na ang sirang lungsod ay katulad ng iyong hinulaang, ang posisyon ng Celestial Star sa Big Dipper. Huwag nang magpaliban pa, humanap ka na ng taong kukuha ng mapa ng bulubundukin at pag-aralan ito. Sige, may kukunin ako agad. Naisip iyon ni Terence at inilagay ang Jade Box sa Jade Space bago binuksan ang pinto at umalis. Patay na ang lahat ng mga nakatataas sa bahay, ngunit ang gitna at mababang palapag ay buo pa rin. Mabilis na naghanap si Terence ng bantay at nagtanong kung saan siya makakakuha ng mapa ng kabundukan. Panginoon ng lungsod, mayroong kompletong modelo ng lupain ng buong hanay ng kabundukan sa bulwagan ng pagpupulong. Kung kailangan mo ito, maaari kitang dalhin doon.
Isa itong medyo batang gwardya, nakatingin kay Terence nang may mga matang puno ng paggalang. Halos nailigtas ni Terence ang buong sirang lungsod ng Yin ng mag-isa, lalo na't ang kanyang mga clone ay naglilibot para iligtas ang mga tao. Mataas ang respetong tiningnan siya ng mga tao ng sirang lungsod ng Yin na hindi kayang ipagmalaki kahit ni Terence mismo. Sige, kung ganoon ay kailangan kitang abalahin para manguna sa daan. Ngumiti si Terence at tumango, senyales na pinangunahan ng gwardya ang daan. Susundin ng nasasakupang ito ang iyong utos. Handa akong maglingkod sa Panginoon ng lungsod. Hindi maitago ng batang gwardya ang tuwa at pagmamalaki sa kanyang mukha habang inaakay niya si Terence papunta sa bulwagan pagkatapos ng isang tame time na pagyuko. Napakalaki ng mansyon, at hindi masyadong pamilyar si Terence dito. Hindi matibay ang harang ng espiritu, pero ayaw niya itong sirain. Mas makabubuti kung may manggengune sa daan. Hindi naman kalayuan ang bulwagan, at agad din silang nakarating sa lugar pagkatapos ng ilang pagliko. Panginoon ng lungsod, ito ang bulwagan ng pagpupulong, mayroon pa bang ibang kailangan mong ipagawa sa nasasakupan na ito? Bahagyang yumuko ang batang gwardya, may magalang na ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa pangunguna. Hindi ko kailangan ng tulong sa ngayon. Maaari ka munang bumalik. Bahagyang tumango si Terence at nagpasalamat ng may ngiti bago ito pinaalis. Bahagyang nalungkot ang batang gwardya nang maramdaman ang pagkadismaya. Pambihirang pagkakataon ng makasama ang kanyang idolo. Sa kasamaang palad, wala siyang masyadong naitulong, kaya yumuko na lamang siya at umalis. Itinulak ni Terence ang pinto at pumasok sa silid. Isang malaking modelo ng bulubundukin ang bumungad sa kanya, na sumasakop sa halos 2 katlo ng silid. Ito nga ang modelo ng lupain ng kabundukan ng Yinduan. Tingnan mo roon, ang maliit na pulang bahay ay kumakatawan sa lungsod ng Yinduan. Natagpuan na ng multo ang eksaktong lokasyon nila. Senior Ghost, ang sirang lungsod ng Yin ay wala sa sentro ng sirang kabundukan ng Yin. Masasabi lamang na ito ay nasa sentro ng panlabas na rehiyon. Itinuro ni Terence ang Red House sa mapa, at tiningnan ang walang nakatirang lugar sa mas malalim na bahagi ng kabundukan. Hindi pa siya nakakatapak sa lugar na iyon noon, at hindi niya inakala na magkakaroon ng ganito kalawak na lugar doon. Halos 10 beses itong mas malaki kaysa sa mga kabundukan sa labas. Ang lugar na inookupahan ng mga taong nagtatanim ay wala pang 10 bahagi ng buong sirang kabundukan ng Yin. Ang sitwasyong ito ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Huwag muna nating alalahanin ang lugar na iyan. Tingnan natin ang distribusyon ng mga nakapalibot na lungsod. Mas inaalala ng demonyong nilalang ang nakatagong porma sayo ng mga mamamatay tao. Kung matutukoy niya ang posisyon ng Big Dipper, magiging maayos ang pag-activate ng porma sayo ng mga mamamatay tao. Bawat lungsod ay may tatak, ngunit mayroong higit sa 2 numero ng mga lungsod sa buong bulubundukin, pati na rin ang ilang maliliit na nayon. Senior Ghost, may nakikita ka ba? Sumulyap si Terence sa mga bahay na nakakalat sa paligid ng modelo, nakakaramdam ng sakit ng ulo. Ang ganda sana kung 7 lungsod lang ang naroon at ang 7 lungsod na ito ang bubuo sa Big Dipper. Haha, sana nga. Tumigil ka na sa pangangarap ng gising. Tumawa ng ilang beses ang malademonyo bago marahang bumantong hininga. Gaya ng inaasahan, hindi madaling mahanap ang nakatagong porma sayo ng mga mamamatay tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa lupain ng kabundukan. Kung ang sirang lungsod ay ang lokasyon ng planetang Megrez. Sige, masasabing ang mga nakapalibot na lungsod ay ang iba pang 6 na bituin. Hindi ito sapat. Tumutugma ba ang piraso ng mapa na ito sa lokasyon ng bulubundukin? Muling kinuha ni Terence ang piraso ng mapa at inihambing ito sa mga bundok. Sa kasamaang palad, napakaliit ng piraso ng mapa, at imposibleng makita kung ano ang nakaguhit dito. Imposibleng mahanap ang lokasyon gamit ito. Ano ang nakikita mo rito? Sa ngayon, kailangan niyang hanapin ang natitirang mga jade plate at ang mga piraso ng mapa. Kung tungkol naman sa lokasyon ng Hidden Killing Formation, natural lang na matutupad ito pagdating ng panahon. Posible rin na pagkatapos mong tipunin ang lahat ng mga piraso ng mapa, mapagtatanto mo na ang Hidden Killing Formation ay hindi naka-activate sa 7 lokasyon, kundi sa iisang lokasyon.
Biglang binago ng nakakatakot na bagay ang usapan. Magandang target ang lungsod ng Darland. Pwede kang pumunta roon at tumingin-tingin. Baka makakita ka pa ng isa pang Jade Box. Senior Ghost, sinasabi mo ba na may hinanakit ako sa lungsod ng Darland para wala akong anumang psikolohikal na pasanin kung pupunta ako at aatakihin sila? Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa. Para makuha ang iba pang mga jade plate at mga piraso ng mapa, ipaglalaban niya ang mga ito, kahit may sama ng loob man ang mga ito o wala. Pero Senior Ghost, may katuturan ang sinabi mo. Marahil ay kayang paganahin ng 7 jade plate ang formation basta't nakakonsentrate ang mga ito sa isang node. Ang pinakamahalaga ngayon ay kumpirmahin kung ang iba pang mga token ng Jade at mga piraso ng mapa ay nasa kamay ng mga Panginoon ng lungsod o naiwan sa kani-kanilang mga mansyon ng mga Panginoon ng lungsod. Medyo malapit ang lungsod ng Darland sa Broken City, kaya mas angkop na ito ang unang puntiryahin. 6,718. Hindi mahalaga kung may sama ka ng loob o wala. Sa tingin ko, dahil sa Red Dust All Creation Mask mo, hindi magiging problema para sa iyo ang pagpasok sa Sealed Break City. Isa pa, medyo magulo ang lungsod ngayon, kaya hanggat may mga Jade Plate at Map Fragment doon, mataas ang tsansa mong makuha ang mga ito. Kung gayon, pumunta na tayo sa lungsod ng Darland ngayon. Nagpasya si Terence na isagawa ito kaagad. Napakahalaga ng oras dahil dumarami ang mga daga na lumulunok ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog. Kailangan niyang pigilan ang mga ito sa pagpaparami. Bago kayo umalis, mag-iwan muna kayo ng ilang clone para galugarin ang Yin Broken City at tingnan kung may mga palatandaan tungkol sa nakatagong pormasayo ng pagpatay. Kailangan nating kumpirmahin kung ang Yin Broken City nga ba ang lokasyon ni Megrez. Iniisip nito si Baxter, naisip ni Terence. Nag-iwan siya ng isang clone ng Thunder Eagle na may libu-libong pagbabago ng kakahuyan at kagubatan, nagkunwaring nasa isang closed-door cultivation upang bantayan ang lungsod ng Starfield. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang hitsura at lumikha ng 20 clone upang hanapin ang lungsod ng Starfield. Siyempre, ang pangunahing focus ay ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Pagkatapos noon, binago ni Terence ang kanyang anyo at lumabas ng mansyon. Ang Broken City ay pinapayagan lamang ang mga tao na lumabas, hindi pumasok, kaya walang pumihil kay Terence nang umalis siya sa lungsod. Maayos siyang dumaan sa gate na may kakaibang mukha. Gayunpaman, pagkaalis ni Terence sa lungsod, nakakita siya ng ulap ng alikabok na lumilipad patungo sa lungsod ng Starfield. Ano yan? Dumating na naman ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman para salakayin ang Broken City. Medyo nagulat si Terence. Kung ang mga daga na lumulunok ng araw at ang mga bangkay na demonyong bubuyog ay talagang sabay na darating, hindi siya maglalakas loob na umalis ng lungsod. Bagamat naayos at napahusay na ang depensa ng lungsod, hindi mapapanatag si Terence kung hindi siya mananatili upang ipagtanggol ang sarili laban sa walang katapusang pag-atake ng mga Dark Demon Beast. Hindi ito isang mahiwagang halimaw ng kadiliman. Isa itong pangkat ng mga ekspertong tao. Inilabas ni Terence ang kanyang espiritu at sumimangot. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa mga taong ito. Maaari kayang isa itong malaking grupo ng mga mersenaryo. Pero hindi rin tama iyon. Lahat sila ay nakasuot ng karaniwang baluti at mas mukhang isang hukbo. Hindi pupunta ang mga may masamang balak. Siguro alam ng ibang mga lungsod na may nangyari sa Broken City, kaya gusto nilang sakupin ang Broken City. Huwag kang mag-alala, sundan mo lang sila. Hindi mahalaga ang mga bagay na parang multo. Hindi ganoon kadaling sirain ang hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod. Bukod dito, ang Broken City ay hindi lamang umaasa sa hanay ng mga tagapagtanggol. Ito ay isang lugar na walang anumang puwersang pandepensa. Kung hindi lumitaw si Terence, mawawala na sana ang lahat ng miyembro nito na nasa gitna hanggang mataas na antas at malamang ay nilamon na sila. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon. Talagang hindi madaling talunin ang Starfield Chain gamit lamang ang mga ekspertong ito. Tumanggaw si Terence pagkatapos mag-isip, at nagpas siyang obserbahan muna ang sitwasyon. Kung ang sitwasyon ay talagang katulad ng hinulaang pangyayari, at may ibang mga lungsod na darating upang sakupin ang lungsod ng Starfield, hindi maaaring umalis si Terence ng ganoon na lang.
Tutal, ang sirang lungsod ay hindi lamang ang kanyang kanlungan sa hinaharap, kundi may kaugnayan din ito sa nakatagong pormasayon ng mga mamamatay tao sa inabandonang lupain. Hindi niya kayang mawala ito. Hindi pa nakakalapit ang grupo ng mga Panginoong tao, kaya nagpasya si Terence na gamitin ang kanyang wood escape technique at tahimik na salubungin sila, habang pinagmamasdan ng malapitan ang sitwasyon. Hindi talaga ito isang ordinaryong grupo ng mga mersenaryo. May makikita tayong ilang pahiwatig mula sa komposisyon ng mga miyembro. Nagtago si Terence sa puno ng isang higanting puno, walang pakialam ang mukha niya habang pinapanood ang grupo na mabilis na dumaan. Habang papalapit si Terence, nararamdaman niya ang pag-usbong ng balak pumatay mula sa mga taong ito. Tila tama ang hula ng multo. Ang buong pangkat ay mahigit 1,000 tao, at kalahati lamang sa kanila ang mga eksperto sa Yuanying. Ang natitira ay mga 600 eksperto sa Xuanzeng, at isang maliit na bahagi ay mga eksperto sa paghahati ng bundok at lupa. Ang mga pinuno ay 2 eksperto sa paghahati ng dagat. Ang hanay na ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang Broken City Inn, na walang pinuno. Kung ang hanay ng mga tagapagtanggol ay hindi na-upgrade, may malaking posibilidad na ito ay masira sa isang iglap. Anong gagawin mo? Hahayaan natin silang salakayin ang sirang lungsod at pagkatapos ay umatras. Casual na tanong ng malademonyo. Hindi mahina ang pangkat na ito, pero hindi niya ito isinapuso. Dapat ba akong bumalik at magpakita ng mukha para takutin ang mga taong ito? Nakakaabala ito. Tingnan muna natin kung paano ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, mayroon pa ring clone sa lungsod. Mas makabubuti kung alam nila kung paano umatras. Tingnan natin kung hindi nila kaya. Hinimas ni Terence ang kanyang noo. Alam niyang malamang na hindi magiging banta ang koponan na ito sa Broken City, ngunit ayaw niya silang patayin para sa Broken City. Ang mga Panginoong tao ay nasa kawalan, at ang mga Dark Demon Beast ay makikinabang lamang sa panloob na tunggalian. Ang grupong ito ay medyo malakas, at gusto pa rin silang gamitin ni Terence laban sa mga Dark Demon Beast. Sa panahon ng kaguluhan, lahat talaga ay nagkakaisa. Sana maging matino sila at bumalik sa dati nilang kalagayan. Gayunpaman, dapat kitang payuhan na huwag masyadong umasa. Malamig na sumanghal ang demonyong nilalang. Minsan, ang kasamaan ng mga ekspertong tao ay mas malala pa kaysa sa angkan ng mga espiritong halimaw. Nasaksihan na niya ito ng napakaraming beses. Kung mabibigo tayo ng isang beses, maaaring maging target ng lahat ng mga lungsod sa mga kabundukan ng mga sirang lungsod ang Broken City. Ang ibig mong sabihin ay kung hindi nila mapabagsak ang lungsod ng Yinduan, makikipagsanib puwersa sila sa ibang mga lungsod para atakihin tayo. Natigilan si Terence, pero hindi naman imposible. Magkakasama-samang lalaban ang lahat at pagkatapos ay hahatiin ang mga benepisyo pagkatapos ng laban. Ito ay isang napaka-normal na bagay. Tahimik na tumango si Terence at ginamit ang kanyang wood escape technique para maabutin ang grupo, at mabilis na nakarating sa labas ng lungsod ng Starfield. Kung naging mas malupit lang sana siya, baka sinamantalan niya ang pagkakataon para maglunsad ng palihim na pag-atake sa team na ito at makapagpatibay ng 2 super alchemic bomb na kaya niyang kontrolin hanggang sa limitasyon. Casual niya lang itong may hagis at mapatay ang maraming eksperto. Bukod sa 2 master na naghihiwalay ng dagat, ang mga normal na master na naghihiwalay ng lupa ay maaaring hindi makaligtas sa palihim na pag-atake ni Terence, lalo na ang mga nasa ilalim ng lupa na naghihiwalay ng kaharian. Mapapatay lamang sila ng bombang apoy ng super alchemy. Sino na ang namamahala sa Broken City ngayon? Halika at mag-usap. Huminto ang buong grupo 5 milya ang layo mula sa sirang lungsod. Ang nangungunang matandang lalaki na nakasuot ng ginintoang damit ay nagsalita sa malalim na boses. Ang kanyang boses ay kumalat sa malayo, na bumubuo ng isang dumadagandong na tunog sa kalangitan sa ibabaw ng sirang lungsod. Ang lalaking ito ay isa sa 2 eksperto sa nawasak na dagat. Ang kanyang lakas ay tunay na pambihira. Nakatayo si Cynthia sa pader ng lungsod kasama ang magkapatid na yon, nakatingin sa pangkat na binubuo ng 1,000 katao mula sa malayo ng may seryosong ekspresyon. Agad na ipinaalam ng mga gwardya na nagbabantay kay Cynthia nang makakita sila ng mga bakas ng mga sundalo sa labas ng lungsod.
Kasabay nito, isinara nila ang tarangkahan ng lungsod at pinaandar ang pormasayo ng mga nagbabantay sa lungsod. Dahil din dito kaya tumigil sa pagsulong ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Sa harap ni Starfield Cheng na halatang nagbabantay, nadama niya na kailangang malaman ang katotohanan. Gaya ng kasabihan, ang mga nakahihigit na sundalo ay sumasalungat sa mga pukana. Kung masasakop nila ang sirang lungsod nang hindi nagbubuhos ng kahit isang patak ng dugo, mapapakinabangan nila ng husto ang mga ito. Little Lowly na may itim na tiyan, ang galing ng ginawa mo. Sa itsura mo, ang galing naman ang ginawa mo sa depensa. Tumanggaw si Terence sa sarili at nagpatuloy sa pagtago sa gilid, hinihintay kung ano ang magiging reaksyon ni Cynthia. Gayunpaman, sa pader ng lungsod, biglang ngumiti ang maliit na mukha ni Cynthia, at siya ay naging kalmado at relax. Hindi na siya kasing seryoso gaya ng dati, na parang wala siyang pakialam sa mga sundalo sa labas ng lungsod. 6,719. Nagsimula na ba ang Thunder Eagle City Master ng kanyang pag-iisa? Nasa pag-iisa na siya. Kung gayon, hindi mo na siya kailangang istorbohin. Kami na mismo ang bahala dito. Nakaposisyon na ba ang mga sirang bantay ng lungsod? Hindi na kailangang pumunta silang lahat sa labanan. Kalahati sa kanila ay gagamitin bilang mga reserba. Tawagin ang mga grupo ng mga mersenaryo sa lungsod upang tumulong sa pagtatanggol sa lungsod. Lahat ng mga nagpapatrolya ay ipadadala upang maiwasan ang anumang abnormalidad sa lungsod. Pinakamatandang senior na si Brother Yun, pangalawang senior na si Brother Yun, bawat isa sa inyo ay mamumuno sa isang koponan at gagamitin ang mga watawat ng pormasayo na ibinigay sa inyo ni Kuya Adrian upang itayo ang depensa sa isang panig ng pader ng lungsod. Sa pagtutulungan nating tatlo, tiyak na magiging maayos ang Broken City. Nagtanong si Cynthia tungkol sa sitwasyon, nagtalaga ng mga gawain, at nakausap ang ilang tao sa maikling panahon. Maayos naman ang lahat. Natigilan ang magkapatid na yon. Matagal na nilang nararamdaman na ang kanilang junior sister ay pambihira, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito ito kalakas na higit pa sa kanilang inaakala. Kung silang dalawa lang ang gumawa ng mga bagay na ito, maaaring maayos nila ito ng perpekto, ngunit hindi ganoon kadaling malubog dito sa napakaikling panahon. Matapos ayusin ang lahat, nakangiting sinabi ni Cynthia, "Ako ang namamahala sa Broken City, kaya kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo sa akin." Ang lakas ng maliit na Lowly na may dalawang mukha at ng matandang lalaking nakasuot ng ginto ay magkaiba. Natural lamang na hindi niya kayang lumikha ng ganoong kalakas at kamangha-manghang momentum. Gayunpaman, hindi naging problema para sa kanya na malinaw na may parating ang kanyang boses sa kabilang panig. Walang laman ang Broken City. Hinayaan mo pang ang mangibabaw ang isang batang babae na amoy gatas pa rin ng kanyang ina. Tumawa ng malakas ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit, at agad na kumalma ang kanyang ekspresyon. Kahit na may distansya sa pagitan nila at ng hanay ng depensa, nakikita pa rin ng nakasuot ng ginintoang damit na elder ang tunay na lakas ni Cynthia. Ang isang batang babae na hindi pa nakakapagbukas ng bundok ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Lolo, marami tayong tao sa sirang lungsod, pero naramdaman ng ating Panginoon ng lungsod na sapat na ako para harapin ka, kaya nag-aatubili akong pumunta para kausapin ka. Kung hindi ka nasiyahan, maaari kong hilingin sa aking katulong na makausap ka. Inosente si Cynthia at tila walang pakialam sa kanya na tawagin siyang batang babae ng matandang nakasuot ng ginintoang damit. Gayunpaman, mayroong nakatagong karayom sa kanyang mga salita. Hindi niya minura ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Ipinapakita nito na ang maliit na Lowly na ito na may itim na tiyan ay talagang hindi naman talaga walang pakialam. Agad na nawala ng sasabihin ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Malinaw na mas mahina siya kaysa sa maliit na Lowly na may itim na tiyan pagdating sa pakikipagtalo. Iha, ayaw ng matandang amo na ito na matawag na mapang-api. Tawagin mo ang Panginoon ng lungsod mo, kung hindi, hindi magiging magalang ang matandang amo na ito. Sumanghal ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit at ikinumpas ang kanyang kamay ng may paghamak. Lolo, nilinaw ko na po ito ngayon lang. Kung mayroon po kayong anumang katanungan, maaari niyo akong kausapin ng direkta.
Kung wala nang iba pa, maaari kayong bumalik agad. Huwag ninyong sayangin ang oras ng lahat dito. May inosenteng ngiti pa rin sa mukha ni Cynthia, at bastos ang kanyang mga sinabi. Kung nasa labas sila ng lungsod, hindi siya maglalakas loob na kausapin ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ng ganito. Gayunpaman, dahil sa proteksyon ng makapangyarihang hanay ng mga nagtatanggol, tiwala si Cynthia at nadama niyang hindi naman malaking problema ang pag-asar sa kanya. Ang pagudyok ng 3 talampakang alon kahit walang hangin, ang maliit na loli na may itim na tiyan ay hindi kailanman naging madaling pakisamahan. Parang bata ka. Napaka-arrogant mo. Hindi masyadong mabait ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit. Matapos sumigaw, naramdaman niyang dahil sa kanyang katayuan, hindi angkop para sa kanya na makipag-away sa isang batang babae tulad ni Cynthia. Paano magagawang apihin ng isang makapangyarihang eksperto sa nawasak na dagat ang isang batang babae na hindi pa nga nakakapagbukas ng bundok? Kung makakalat ang balita tungkol dito, masama ang mangyayari. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan sa kanya. Buksan mo muna ang hanay ng depensa ng Broken City. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapilak na damit sa tabi ng matandang lalaking nakagininto ang damit sa malalim na boses. Kasabay nito, ikinumpas niya ang kanyang kamay pasulong. Kaagad, isang eksperto sa paghati ng lupa na nasa huling yugto na ang pinangunahan ng isang pangkat ng 20 eksperto sa paghati ng bundok at Xuancheng at sumugod patungo kay Starfield Cheng. Kung ikukumpara sa buong koponan, halos bale wala lang ang 20 kataong ito, ngunit bawat isa sa kanila ay eksperto at tiyak na isang piling koponan. Sa teorya, higit pa sila sa sapat para subukan ang tubig at umatake. Anong biro yan? Aatakehin nila ang ating depensibong hanay ng kakaunti lang ang mga tauhan. Minaliit mo ako. Isang bakas ng paghamak ang sumilay sa mga mata ni Cynthia, at ngumiti siya ng may paghamak. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake ng 20 katao. Kahit ang isang eksperto sa paghahati ng dagat ay hindi makakalusot sa napakaraming Sirangyin City sa napakaliit na bilang ng mga tao, lalo na ang isang eksperto sa paghahati ng lupa na nasa huling yugto pa lamang. Maliban kay Cynthia, ang iba pang mga gwardya sa pader ng lungsod ay handang lumaban. Dahil ang Broken City ay matagal nang naitayo, bihira itong atakihin ng ibang mga lungsod, at ang mga gwardya ay talagang kulang sa karanasan sa pakikipaglaban. 12 ng mga sinag ng liwanag ang agad na lumipad sa ere at binomba ang malawak na hanay ng mga nasirang Yin City. Bago pa man makalapit ang 20-man elite team, nagpaputok na sila. Hindi maiwasan ng mga gwardya sa pader ng lungsod na magmukhang kinakabahan. Sa sirang lungsod ng Yin, halos lahat ng nasa gitna at mataas na antas ay nalipol na. Ang mga eksperto sa pagbubukas ng lupa ay umiiral lamang sa malalaking grupo ng mga mersenaryo. Ang pinakamalakas na gwardya ay nasa yugto lamang ng pagbubukas ng bundok. Hindi sila sigurado kung kakayanin ng pormasayo ng proteksyon ng lungsod ang alon ng mga pag-ataking ito. Kapag hindi na makatagal ang depensa, kailangan nilang harapin ng direkta ang atake ng kalaban. Kung walang mga ekspertong hahawak sa linya, inaasahang aabot sa hindi maisip na taas ang bilang ng mga nasawi. Walang gustong maging bahagi ng bilang na iyon, kaya nang sandaling umatake ang kalaban, halos lahat ng mga gwardya ay same time na nagdarasal. Hinaranggan niya. Hinaranggan niya. Nang sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang hiyawan sa pader ng lungsod. Ang pag-atake ng 20 kataong piling koponan sa labas ng lungsod ay hindi man lang nagdulot ng anumang alon. Para itong isang bakang luwad na papasok sa dagat, tuluyang natalo ng pormasayon. Bakit ka ba tuwang-tuwa? Hindi ba't hinaharangan lang nito ang sunod-sunod na maliliit na pag-atake? Ano pa nga ba ang dapat ikatuwa? Nabalitaan ko na kahit ang Dark Demon Beast na Sun Devouring Rat Tide ay walang magagawa sa malaking hanay na ito. Paano magiging mas malakas ang iilang tao kaysa sa Rat Tide? Sumimangot si Cynthia, ang maliit niyang mukha ay puno ng kawalang bahala. Hindi niya maintindihan ang mga gwardya. Cheers! Hindi ba't natural lang sa kanya na harangan ang mga atake ng iilang kuting lang? Tama si Miss Wang. Kaya pa nga nating labanan ang Rat Tide, kaya ano ang problema sa ilang puwersa ng kalaban?
Naalala ng isang gwardya ang labanan sa mga daga na lumulunok ng araw at agad na sumang-ayon. Walang pagbubukod, lahat ng naruroon ay nakaranas na ng labanang iyon. Agad na lumakas ang kanilang loob, at tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Ngayon lang, bigla silang naharap sa mga tropa ng mga ekspertong tao at hindi nila nagawang makipag-ugnayan sa mga daga na lumulunok ng araw ng ilang sandali. Tutal, sa kanilang mga puso, kahit na makapangyarihan ang mga daga na lumulunok ng araw, sila ay mga halimaw pa rin na walang numang katalinuhan at hindi maihahambing sa mga tao. Tama iyan. Nakita na ninyong lahat ang kapangyarihan ng malakas na surot ng araw gamit ang sarili ninyong mga mata. Masasabi ko sa inyo nang may pananagutan na ang lakas ng pakikipaglaban ng mga taong iyon sa labas ay walang kapantay sa malakas na surot ng araw. Kung kaya ninyong labanan ang malakas na surot, bakit kayo matatakot na hindi ninyo sila mapipigilan? Ikinumpas ni Cynthia ang kanyang maliliit na kamay at nagbigay ng isang madamdaming talumpati upang palakasin ang moral. Gayon din, ang hanay ng mga tagapagtanggol ng ating lungsod ay pinahusay na ng Thunder Eagle City Master. Kahit ang Rat Tide ay walang magagawa sa atin, kaya ano ang magagawa ng mga dumi sa labas? 6,720. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng mas malaking kumpiyansa ang mga bantay sa pader ng lungsod at tumaas ang kanilang moral. Naramdaman nilang tiyak na mananalo sila sa labanang ito, at lahat sila ay itinaas ang kanilang mga sandata. Mabilis na kumalat ang sigasig sa labanan, at kahit hindi alam ng mga gwardya sa malayo ang sinasabi ni Cynthia, naimpluwensyahan sila ng kanilang mga kasamahan kaya itinaas nila ang kanilang mga armas. Hindi ko inaasahan na ang maliit na loli na ito na may itim na tiyan ay may mga katangian ng pamumuno. Sa ilang salita lang, nagawa niyang itaas ang moral ng Broken City Inn. Si Terence, na nagtatago sa malayo, ay pinagmamasdan ang pagganap ni Cynthia gamit ang kanyang espiritu. Hindi niya maiwasang purihin ito. Sa labas ng wasak na lungsod, ang unang pagsisiyasat ay walang naging resulta. Ang 20 kataong piling pangkat ay mabilis na umatras at muling sumama sa pangunahing puwersa. Ang depensang pormasayo ng lungsod na ito ay hindi simple at hindi madaling malutas. Nakakaabala. Medyo malungkot ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit. Walang silbi ang kanyang mga ataking pasulong dahil hindi niya makita ang aktwal na sitwasyon ng hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod. Sa pinakamalakas na pagkakataon, masasabi lamang na ang mga depensa ng Broken City ay makapangyarihan at hindi kayang linlangan ng isang piling koponan. Kung tungkol naman sa kung gaano ito kalakas, kakailanganin nilang mamuhunan ng mas maraming sundalo para masubukan ito. Medyo nakakaabala. Malamang nababalik akong walang dala ngayon. Pero bago iyon, kailangan ko munang subukan ang limitasyon ng pormasayo ng proteksyon ng lungsod na ito. Sumanghal ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit at nag-isip kung dapat ba siyang maglunsad ng isang ganap na pag-atake. Kahit pa makapasok sila sa lungsod ngayon o hindi, basta't makakagawa sila ng butas, maituturing na tagumpay ang operasyong ito. Gawin mo. Ituon mo ang iyong mga atake at basagin ang ibabaw gamit ang isang punto. Bahagyang tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapilak na damit at tumingin sa kaliwang bahagi ng pader ng lungsod. Kung gusto nating makalusot mula sa harapan, ang tarangkahan ng lungsod ang pinakamagandang pagpipilian. Mukhang mahina ang depensa ng pader ng lungsod doon, pero kung talagang lalaban tayo, ang kahirapan ay tiyak na hindi magiging mas mababa kaysa sa tarangkahan ng lungsod. Naramdaman ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ang tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit at agad na umiling bilang pagtanggi. Pakikinggan kita. Nagkibit balikat ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapilak na damit at nagsimulang obserbahan ang sitwasyon sa gate. Tara na. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, pinangunahan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan at sumugod patungo sa tarangkahan ng lungsod. Mabilis na binago ng pangkat na may 1,000 katao ang kanilang pormasayon at bumuo ng isang malaking offensibong pormasayon sa labanan, kung saan tinipon ang lakas ng lahat.
Kung pag-uusapan ang kabuoang bilang ng mga atake, ang porma sayon ng labanan ay hindi nagdulot ng malaking pagbuti, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng mga nakakalat na atake sa isa, sapat na ito upang mapataas ang kapangyarihan ng higit sa ilang beses. Senior Ghost, mukhang nasa panganib tayo. Kaya ba ng malaking porma sayon na nagpoprotekta sa lungsod ang ganitong pag-atake? Medyo nag-aalala si Terence. Ang pinagsamang pag-atake ng dalawang eksperto sa nawasak na kaharian ng dagat at mahigit 1,000 eksperto sa pamamagitan ng kanilang porma sayon sa labanan ay halos umabot sa antas ng pagbasag ng kalangitan. Kahit na na-upgrade na ang City Protection Formation, mahirap pa ring sabihin kung kaya nitong tiisin ang ganitong pag-atake. Napakarami ng mga daga na kumakain ng araw, ngunit wala silang kakayahang makipaglaban bilang tao. Mas malala pa ang kanilang lakas sa pag-atake, at walang paraan para maikumpara sila. Tiyak na hindi ito kakayanin ng isang normal na level 9 array. Gayunpaman, napakalawak ng sakop ng protective array ng sirang lungsod, at lahat ng materyales na ginamit para itayo ito ay napakahusay. Mayroon akong napakahusay na basic array at hindi ako nagkukulang sa enerhiya ng array. Hindi sapat ang ilang maliliit na fries para harapin ako. Tumawa ng mayabang ang demonyong bagay na iyon. Nakahinga ng maluwag si Terence. Habang nagsasalita siya, ang magkasanib na pag-atake ay tinamaan ang malaking hanay ng lungsod na parang kidlat. Ang orihinal na hindi nakikitang patong ng depensa ay nagliwanag ng maliwanag, at ang marahas na alon ay kumalat ng pabilog. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mga gwardya sa pader ng lungsod. Noong una, natakot sila, pagkatapos ay labis silang natuwa, at kasabay nito, sabay-sabay silang naghiyawan. Natapos na ang pag-atake ng kalaban, at hindi man lang nasira ang malaking hanay ng lungsod. Hindi napigilan ni Terence ang magsaya sa kanyang puso. Ang depensa ng depensibong porma sayon ng lungsod ay talagang walang kapantay sa mga normal na porma sayon na nasa parehong antas. Tila ang husay ng molditang ito sa pag-set up ng mga porma sayon ay talagang kahanga-hanga. Ang isang ordinaryong grade 9 na depensibong porma sayon ay tuluyang masisira ng isang napakalakas na atake. Nagtinginan ng elder na nakasuot ng gininto ang damit at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ng may pangit na ekspresyon. Ikinumpas ng elder na nakasuot ng gininto ang damit ang kanyang kamay bilang senyales sa koponan na umatras. Ang dating defender array ng Broken City ay tiyak na hindi ganito kalakas. Sa impormasyong nakalap namin, walang nabanggit na pag-upgrade ng defender array. Ano sa palagay mo? Matapos umatras ng 1,000 metro, tinanong ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit sa mahinang boses na may malungkot na ekspresyon, maaari kayang mali ang impormasyong nakalap natin. Sa halip na sabihing mali ang impormasyon, mas tumpak na sabihing luma na ang impormasyon. Dati, tiyak na walang ganito kalakas na hanay ng proteksyon ng lungsod ang Broken City. Ang tanging posibilidad ay may isang array master na pumunta sa Broken City. Malamang na ang taong ito ang bagong Panginoon ng lungsod na hindi pa nagpapakita ng kanyang sarili. Kumislap ng malamig ang mahaba at makikitid na mga mata ng lalaking nakapilak na nasa katanghaliang gulang. Mabigat din ang kanyang puso. Base sa ating mga atakeng nag-uusisa ngayon lang, aabutin ng kahit ilang araw bago natin masira ang hanay ng mga tagapagtanggol na ito. Hindi imposibleng umatake ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw, ngunit ang pagkonsumo ng tunay na chi ay maaaring palitan. Ang problema ay hindi pa lahat ng tao sa sirang lungsod ay patay na, kaya hahayaan ba nila tayong umatake ng walang anumang reaksyon? Kapag gumanti na ang lungsod, hindi na nila kailangang umalis ng malakihan. Kailangan lang nila tayong tambangan at guluhin sa isang maliit na lugar, at sapat na iyon para pahirapan tayo. Umiling ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit at mapait na ngumiti. Sa puntong ito, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit. Bagamat medyo mas malakas ang kanyang lakas, kailangan pa ring pag-usapan ang kanyang mga opinyon. Ano sa palagay mo? Dapat ba tayong magpatuloy sa pag-atake o pansamantalang umatras? Umatras kayo. Kung magpapatuloy tayo sa pag-atake, wala tayong makukuhang kalamangan.
Ang mga nakapalibot na lobo ay nakatingin sa paligid. Hindi tayo hanggal. Malamang na makikinabang din ang iba kung lalaban tayo hanggang kamatayan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ay lubos na determinado. Gumawa siya ng desisyon ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Sige. Atras tayo. Kumislap ang mukha ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit na may bahid ng kawalan ng magawa. Napakaraming tao ang naipundar niya para sakupin ang Broken City, ngunit sa huli, ang pinakamalakas niyang pag-atake lamang ang inilunsad niya at saka umatras. Kung makakarating ang balita, mawawalan siya ng bait. Gayunpaman, kinailangan niyang aminin na ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ay lubos na makatwiran. Ang ikatlong partido ang makikinabang sa laban ng Crane at Kabibe. Huwag kang masyadong mag-alala. Walang sino man sa mga nakapalibot na lobo ang magpapalaya kay Starfield Cheng. Ibinaba ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ang kanyang boses at bamulong, umalis na tayo sa lugar na ito at maghintay pa ng 2 pang araw. Bubuo tayo ng alyansa kasama ang ibang mga lungsod na nagmamadaling pumunta roon para makibahagi sa panganib at pagkalugi dahil ang sirang lungsod ay babagsak din sa malao madali. Agad na bahagyang tumango ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit. Sa ganitong paraan, natural na mababawasan ng malaki ang mga benepisyong matatanggap nila, ngunit ang mga pagkalugi na kailangan nilang dalhin ay mababawasan din ng malaki. Ang pinakamahalaga ay kapag mas maraming tao, ang lakas ng pag-atake ay tataas ng ilang beses, at ang oras na kailangan upang basagin ang hanay ng mga tagapagtanggol ay mababawasan din ng malaki. Linford Kid, papanoorin mo lang ba silang umatras at pagkatapos ay makikipagtulungan ka sa mas maraming tao para kabkuban si Starfield Cheng? Biglang malamig na sabi ng nakakatakot na bagay. Kung gayon, ano ang magagawa ko? Nawawalan na rin ako ng pag-asa. Kaya ko ba silang patayin lahat ng mag-isa? Umikot ang mga mata ni Terence. Hindi pa kasama rito ang 2 mapang wasak na masters, maging ang mga masters na nagbukas ng mga bundok. Maaaring hindi sila lahat mapatay ng isang super pill firebomb ng sabay-sabay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.